araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 27, 2023, Miyerkules, at ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Vicente de Paul, isang pari. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Esdras, chapter 9, verses 5 to 9. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya: Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangit. Muli ninyong isinilaysay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Tinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan, upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagdinilay sa unang pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Ay narinig natin ang pagsasalaysay ni Esdras ng kanya pong saloobin, no? Yung pagkikwento niya ng mga sama ng loob dulot ng mga naunang mga henerasyon, mga naunang lahi o lipi na tinatawag na sila ang bayang Israel. Pero doon nga po sa nakalipas na o mga lumipas na panahon, sadyang naging suwail, taksil at patuloy na nagkakasala ang mga tao laban sa Diyos at sa kanya pong at paglabag nila sa mga utos ng Diyos. Kung kaya ngayon po, no, sa dala na rin siyempre para bang labis na kasiyahan at kumbaga ito yung pinanggagalingan, no, ng damdamin ni Esdras, no, dahil sa kanyang kaligayahan na makita na muling naitayo ang templo, ang bahay ng Diyos. Doon mismo, no, na sila ay nakabalik sa bayan ng Jerusalem. Labis yung kanyang kagalakan, pero ang laman ng kanyang panalangin, ang kanyang pakikipag-usap sa Diyos ay ang pagbabalik tanaw, no, sa mga nangyaring sa nakalipas ng mga mali. Pero dito, sabi nga, sila ay binigyan muli ng pagkakataon, maitayo ang templo, makasamba muli, at magkatipon-tipon para mag-alay ng handog bilang pasasalamat at paghingi ng tawad sa Diyos. Pero maganda rin na mapagnilayan natin, no, sa ating pong mga buhay. Lagi naman po kasi ang Diyos ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon, no? Pero nasa sa atin po, no, yung magiging desisyon kung uulitin ba natin ang pagkakamali ng nakalipas o gagayahin natin ang kanilang pagkakamali. Kaya nga, minsan maganda po na binabalikan natin ang kasaysayan, ang kwento ng buhay ng pamilya, kwento ng buhay ng iyong mga magulang, para na sa ganun ay alam natin kung paano itatama ang pagkakamali. Kung sakali man hindi pa matuto, uulitin lang talaga. Parang yung cycle. Minsan, kapag yung magulang mo, pinabayaan ka, minsan nauulit mo ito no? Na nagiging pabaya ka din sa ibang pamamaraan sa iyong pamilya, sa iyong anak ngayon. Kaya hindi mainam po, no, na mabuhay tayo sa
paninisi, galit sa mga nakalipas, kundi matuto tayo at bigyan ng puwang na mapagnilayang mabuti kung ano ang nararapat at dapat gawin para yun nga, no, maputol ang cycle ng paghihirap, cycle ng kasalanan. Kundi tandaan natin, no, laging mayroong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa tao para itama ang pagkakamali, ituwid ang pagkakamali at maihingi ng tawad ang mga kasalanan nagawa ng ating pong mga ninuno. So, dalawa lang po yan, no? Gaya ng nasabi ko kanina, nasaan tayo sa bahagi rin ito ng ating buhay? Tayo ba ay patungo sa pagtatama ng kamalian o tayo ay napabilang sa pag-uulit ng kamalian ito? Huwag nating kalimutan, ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad, at lagi siyang handang magbigay ng pagkakataon sa tao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.